Magsasagawa na ng mga pagkilos ang mga endorser at complainant upang kalampagin ang Kamara sa nakabimbing impeachment complaints. Isasagawa ng iba't ibang grupo ang isang rally sa January 31. So what's up mga par, and kumusta po kayong lahat? So nandito naman tayo ulit mga par upang magbigay reaksyon na po tayo sa tungkol po sa about po ito mga par sa impeachment laban kay BP Duterte mga par. Ang Kamara mga par ay parang hindi gumagalaw sa kasi mga par ay dismayado ang ilang nag-endorso sa impeachment laban kay BP Sara mga par, kasi yung ibang congressmen ayaw pa rin pumirma. Yung Kamara ay parang humihinto sila sa perma mga par. So malabo mga par na talagang hindi matuloy yung impeachment. Walang mangyayari na impeachment mga par, kasi pati yung abogado sa nag-file ng impeachment ni BP Sara dismayado rin kasi kasi hindi umaaksyon yung Kamara mga par. So may video po tayo and ipakita ko po sa inyo mga par kung ano yung mga reaction po nila. Funds dito. Walang tugon si House Secretary General Reginald Velasco sa araw-araw na pagtatanong ng media kaugnay ng kahihinat na ng mga nakabimbing reklamo sa kanyang tanggapan. Sa uling panayam sa House official noong January 14, ang fourth impeachment complaint umano ang hinihintay niya upang maaksyonan na ang mga naunang inihaing reklamo. Pero dismayado na ang ilang endorsers at complainants sa kawalang aksyon ng Office of the Secretary General. 2 linggo na lang kasi ang nalalabi at muling magkakaroon ng break sa sesyon ang Kamara. Si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, isa sa mga endorser ng ikalawang impeachment complaint, naniniwalang malaki ang epekto ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng issue. Matatanda ang ipinahayag ni PBBM na pag-aaksaya lamang umano ng oras ang pagsasampa ng impeachment complaint laban kay VP Duterte. Ito ay actually disservice sa naunang tatlong impeachment complaints. Tingin natin naging crucial factor talaga dito ang remarks ng nakaupong Pangulo. Knowing na yung mga remarks niya ay nakaka-influensya dun sa mga colleagues natin sa loob ng Kamara. Ang abogado naman ng complainant sa ikatlong reklamo, dismayado sa kawalang aksyon ng Kongreso. We are frustrated because Congress should have acted immediately on this impeachment complaint. Magsasagawa na ng mga pagkilos ang mga endorser at complainant upang kalampagin ang Kamara sa nakabimbing impeachment complaints. Isasagawa ng iba't ibang grupo ang isang rally sa January 31. Samantala, iginiit naman ng Malacanang na hindi hinaharang ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-usa ng impeachment complaints laban kay VP Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nire-respeto ng palasyo ang Kamara. All we were saying, the President was saying to the lower house is, this is my position. But he's not blocking. He's not blocking. He cannot do that. Because it is the discretion of the collective of the lower house. If they decide to initiate, there is no way of preventing that. Dagdag pa ni E.S. Bersamin, ang inihayag na pagtutol ni Pangulong Marcos sa impeachment ay pawang opinyon o posisyon lamang nito. Rosa Nicuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang... So yun mga par, no? Dismayado yung ibang kongresista na nag-file ng impeachment laban kay BP Sara mga par. So pati rin yung nila, yung abogado nila ay dismayado na rin. So yun, wala na sigurong mangyayari na impeachment mga par, ay parang malabo na matuloy. So hanggang dito na lang tayo mga par. So maraming salamat sa mga subscribers natin, sa mga bagong nanood sa mga video natin, sa mga solid supporters. So sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel mga par,
paki-subscribe naman upang palagi po kayong updated sa ating mga video reaction mga par. So, bye-bye!